Magandang araw po sa inyong lahat, mga minamahal naming taga-subaybay at maligayang pagbabalik sa ating channel na laging naghahatid ng mga kwentong pumupukaw sa puso at isipan. Sa bawat kanto ng buhay, may mga pagsubok na susukat sa ating katatagan. Sa bawat hamon, may mga pagkakataong ipamalas ang ating tunay na lakas. Ngunit paano kung ang mismong inaasahan mong magtatanggol sa iyo ang siyang magiging anino ng panganib? Halina't pakinggan natin ang kwento ni Luningning sa unang kabanata na pinamagatang Ang Kanto ng Mga Buwitre. Ang tindi ng sikat ng araw sa lungsod ng Hiraya para kay Luningning Diwata, o Ning para sa mga kaibigan niya. Ang init na yon ay baliwala. Ang mahalaga, pauwi na siya. Habang pinapatakbo ang kanyang demotor na scooter, isang regalong pinag-ipunan ng kanyang amang sundalo, hindi niya mapigilang mapangiti. Sabay sa kanta sa radyo ang mahina niyang pag-awit. Iniisip na niya ang paborito nilang sinigang na lulutuin ng kanyang itay Dante. Para sa hapunan, simple lang ang buhay nila. Pero para kay Ning, perpekto ito. Ngunit ang kantang iyon, ang ngiting iyon, biglang naglaho. Sa may kanto ng mga tala, isang lugar na dapat sana'y dinadaanan lang, ay may nakaharang na checkpoint at sa gitna nito, isang pulis na may mapang-uyam ng ngiti ang sumenyas sa kanya para tumabi. Patrolman Silvino Lagim, basa niya sa nameplate nito. Amoy yosi at tila pagod na pagod sa buhay. Lisensya at rehistro, utos nito, walang pakiusap. Walang magandang hapon. Nanginginig ang kamay na iniabot ni Ning ang kanyang mga dokumento. Kumpleto siya. Laging sinisigurado ng kanyang ama na nasa ayos ang lahat. Tiningnan ni Lagim ang mga papel. Pagkatapos ay ang scooter niya mula sa gulong hanggang sa manibela. Mukhang may violation ka, Ineng. Kumunot ang noo ni Ning. Po? Ano pong violation? Bago lang po ang rehistro nito. Huwag ka ng maraming tanong, sabi ng pulis. Ang boses ay tila buhangin na magaspang. Para hindi na humaba ang usapan, magmeryenda ka na lang. Alam mo na. Inilahad nito ang palad. 1 kilos na libo-libong beses nang ginawa. Doon nag-init ang ulo ni Ning. Kotong, harap-harapan. Wala po akong ginagawang masama, matigas niyang sagot. At hindi po ako magbibigay ng pera. Nagbago ang mukha ni Lagim. Ang pagkainip ay naging purong inis. Abat matapang ka ah. Anak ka siguro ng kung sinong opisyal ano? O baka naman, anak sundalo ka? May diin sa huling salita. Puno ng pang-aalipusta. Hindi nakasagot si Ning. Paano niya nalaman? Tumawa ang pulis. Isang tawang nakakakilabot. Akala niyo kung sino kayo. Mga sundalo, tagapagtanggol. Pero sa huli, kami pa rin ang batas dito sa kalsada. Bago pa man makakilos si Ning, isang malakas na kalabog ang yumanig sa buong pagkatao niya. Hawak ang kanyang batuta. Buong lakas na pinalo ni Patrolman Lagim ang harapan ng scooter. Nagkapira-piraso ang pulang plastik ng headlight. Sumunod ang salamin sa gilid. Wasak. Napasingap ang iilang taong nanonood sa paligid, ngunit walang gumalaw. Walang nagsalita. Yumuko sila, nagkunwaring walang nakita, at nagpatuloy sa kanilang lakad. Naramdaman ni Ning ang pagtulo ng mainit na likido sa kanyang pisngi. Luha, luha ng takot, ng galit, ng matinding kahihiyan. Iyan ang napapala ng matitigas ang ulo. Sigaw ni Lagim. Itinapon ang batuta sa tabi. Ngayon, itulak mo yang basura mo pauwi. Nakatitig lang si Ning sa wasak na scooter. Sa bawat basag na piraso, nakikita niya ang pagod at sakripisyo ng kanyang ama. Ang mga gabing walang tulog nito sa kampo. Ang mga panganib na sinusuong nito para lang mabigyan siya ng magandang buhay. At ngayon, nawasak lang ito sa isang iglap. Dahil sa isang buwitreng naka-uniforme. Hindi maaari ito. Habang nanginginig siyang nakatayo roon,
basang-basa sa luha at pawis. Isang tunog ang pumukaw sa lahat. Ang tunog ng malalaking gulong na biglaang pumreno sa aspalto. Isang military jeep ang huminto sa kanilang tabi. Bumukas ang pinto. Isang anino ang nabuo sa kanyang harapan. Matangkad, matipuno, nakaunipormeng pangsundalo. Hindi na niya kailangan pang tingnan ang mukha. Kilalang kilala niya ang tindig na yon. Ang amang naging kanlungan niya mula pagkabata. Dahan-dahang itinuon ni Master Sergeant Damian Magtanggol ang kanyang mga mata, hindi kay Ning, kundi sa pulis na ngayon ay tila napako sa kinatatayuan. Isang boses na kalmado, ngunit mas matalim pa sa anumang patalim, ang bumasag sa katahimikan ng kanto ng mga tala. Anong ginagawa mo sa anak ko? Ang isang ama ay haligi, isang pader na hindi kayang gibain ng anumang unos. At sa pagdating ni Master Sergeant Damian Magtanggol, ang unos na nagngangalang Silvino Lagim ay biglang naging isang ambon na walang lakas. Pakinggan natin ang kabanata Mamamutu. Ang pangalan ng Magtanggol. Para kay Ning, ang pagdating ng kanyang itay Dante ay parang paghawi ng napakakapal na ulap para bigyang daan ng araw. Ang takot na bumabalot sa kanyang puso ay biglang napalitan ng isang pakiramdam ng kaligtasan. Ito ang kanyang ama, ang kanyang tagapagtanggol. Hindi pinansin ni Dante ang pulis. Ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang kay Ning. Lumuhod siya para magpantay sila at hinawakan ang nanginginig na kamay ng anak. Ang mga palad niyang magaspang at kalyo sa pagsasanay militar ay naging pinakamalambot na bagay sa mundo sa mga sandaling iyon. May masakit ba sa'yo, anak? Sinaktan ka ba niya? Tanong niya. Ang boses ay malumanay. Para lang sa pandinig ni Ning, umiling si Ning. Hindi makapagsalita. Itinuro lang ang wasak na scooter. Doon lang tumayo si Dante. Dahan-dahan siyang lumingon kay Patrolman Lagim na ngayon ay hindi na makatingin ng diretso. Ang dating tikas at yabang nito ay parang bulang biglang naglaho. Patrolman Silvino Lagim, sabi ni Dante, binabasa ang nameplate sa uniforme ng pulis. Ang boses niya ay hindi na malambing. Ito'y naging malamig, matatag at puno ng awtoridad na hindi matututunan sa kalsada, kundi sa larangan ng digmaan. Nasaan ang mission order para sa checkpoint na ito? Routine checkpoint lang to, Sergeant. Nautal na sagot ni Lagim. Routine? Ulit ni Dante, humakbang siya palapit. Hindi mabilis, ngunit bawat hakbang ay may bigat. Kung routine, nasaan ang tamang signage? Nasaan ang inyong team leader? At sa pagkakaalam ko, kailangan ng approval mula sa higher headquarters para mag-set up ng ganito. Anong ordinansa ang basihan mo sa panghihingi ng merienda sa anak ko? Bawat tanong ay parang isang sampal. Walang sigaw, walang mura. Puro katotohanan at batas lamang. Nakita ni Ning ang pamumutla ni Lagim. Ang pawis na nagsimulang mamuo sa kanyang noo. Sa di kalayuan, sa kabilang kalsada, may napansin si Ning. Isang lalaking naka-jacket ang may hawak na cellphone, nakatutok sa kanilang direksyon. Nagtatago sa likod ng isang poste. Isang mamamahayag, isang vlogger, hindi niya alam. Ngunit sa sandaling iyon, nagbigay ito sa kanya ng kakaibang pag-asa. Hindi na makasagot si Lagim. Napapalunok na lang siya habang palingalinga, tila naghahanap ng saklolo. Sa huli, nanginginig niyang kinuha ang kanyang sariling telepono. Mabilis siyang nag-dial. Sir? Sabi niya sa kausap. Ang boses ay halos pabulong na sa takot. Sir, may problema po. Opo, dito po sa kanto ng mga tala. Huminto siya sandali, lumunok ulit. Sir, si Magtanggol po. Si Magtanggol, ang pangalan ng kanyang ama. Hindi isang sundalo, hindi yung Master Sergeant, kundi si Magtanggol. Binigkas ito ni Lagim na parang isang pangalan na kilala, kinatatakutan at nagbabadya ng gulo para sa kung sino mang kausap niya. Pagkatapos ng tawag, tila nakatanggap ng utos si Lagim. Ibinalik niya ang telepono sa bulsa.
at tumingin kay Dante. Hindi na mayabang, kundi may halong pagbabanta at pag-iingat. "Pasensya na, nagkamali lang," sabi nito. Pilit at walang katotohanan. Ngunit hindi pa tapos si Dante. Kumuha siya ng isang maliit na itim na kwaderno at ballpen mula sa kanyang bulsa. Isinulat niya ang pangalan ni Lagim, ang kanyang badge number at ang oras ng insidente. Ang bawat paggalaw ng kanyang panulat ay tila isang pangako. Isang pangakong hindi dito magtatapos ang lahat. Nagsimula ng maglakad paalis si Lagim at ang iba pang pulis na kasama niya. Dali-daling sinakay ang mga harang sa kanilang patrol car. Pero bago ito tuluyang sumakay, huminto si Lagim sa tapat ni Dante. Sa isang kilos na puno ng kamandag, bumulong ito ng malakas para marinig nilang dalawa. "Hindi mo alam kung sino ang binabangga mo, Sergeant. Malaki ang puno nito." At sa mga salitang iyon, umalis sila, nag-iwan ng alikabok at isang bagong uri ng takot sa puso ni Ning. Hindi na takot mula sa isang abusadong pulis, kundi takot sa isang aninong mas malaki, mas madilim, at ngayon, kilala ang pangalan ng kanyang ama. Sabi nila, ang tahanan ay isang kanlungan, isang lugar ng kapayapaan, ngunit minsan, kahit sa loob ng pinakatahimik na mga pader, umaalingaw-ngaw pa rin ang mga sigaw ng nakaraan. Mga multo na pilit nating tinatakbuhan, ngunit laging nagbabalik. Ito ang Kabanata 3, mga multo ng kahapon. Tahimik na ang maliit nilang bahay sa loob ng kampo. Ang tanging maririnig na lang ay ang mahinang pag-ikot ng electric fan at ang mga kuliglig sa labas. Matapos niyang painumin ng maligamgam na gatas, sa wakas ay nakatulog na rin si Ning sa kanyang kwarto. Ngunit alam ni Dante na ang pagtulog na yon ay hindi mahimbing. Sa ilalim ng mga pilikmatang yon ay mga luhang nag-aabang. Dahan-dahan niyang isinara ang pinto. Sa sala, sa kanyang paboritong silyang yari sa yantok, naupo siya sa gitna ng dilim. Ang tanging liwanag ay mula sa buwan na sumisilip sa bintana. Ang kaninang tapang at awtoridad na ipinakita niya sa kanto ng mga tala ay unti-unting naglaho at ang natira ay ang isang amang pagod, nag-aalala at nagngangalit. Kinuyuyom niya ang kanyang kamao. Hindi para kay Lagim ang galit na yon. Si Lagim may isang aso lamang. Ang galit niya ay para sa taong nagpakawala sa asong yon. Ang galit niya ay para sa isang anino na matagal na niyang ibinaon sa limot. Mula sa kanyang bulsa, kinuha niya ang isang bagay na laging daladala niya. Isang luma at gasgas na relo. Isang standard issue military watch na halos 20 taon na sa kanya. Pinunasan niya ang salamin nito gamit ang kanyang hinlalaki. Tila ba nais niyang aninagin ang isang bagay sa loob. Sa likod ng relo, mayroong 2 letrang nakaukit. Halos nabura na ng panahon, ngunit kabisado ng kanyang mga daliri ang bawat kurba. DNA. Damian and Alejandro, isang mabilis na alaala ang dumaan sa kanyang isipan. Parang kidlat. 2 bata-batang kadete sa ilalim ng puno ng mangga. Pawis at pagod mula sa training. Sabay silang nangarap. Sabay na nangakong babaguhin ang sistema. Sabay na nangakong walang iwanan. Kapatid, ganoon ang turingan nila. Ngunit ang alaala ay mabilis na napalitan ng isa pa. Isang madilim na gabi sa gitna ng gubat. Mga putok ng baril. Isang utos na huwag sundin. Isang misyon na biglang nagbago ng direksyon. At ang huli niyang nakita ay ang likod ni Alejandro na tumatakbo palayo. Iniiwan siyang mag-isa para harapin ang impyerno. Isang pagkakanulo. Malaki ang puno nito. Ang mga salita ni Lagim ay umaling-awngaw sa kanyang ulo. Ngayon, alam na niya. Iisang puno lang ang kilala niyang ganoon kalaki. Ganoon kasama ang mga ugat. Isang punong matagal na niyang pinutol sa kanyang buhay, pero patuloy pa rin palang lumalago sa dilim. Alejandro Delubio.
Bago siya pumasok sa sarili niyang kwarto, muli niyang sinilip si Ning. Natutulog na parang isang anghel. Napaka-inosente, napakabuti. At gagawin niya ang lahat para protektahan ang kaisa-isang liwanag sa kanyang buhay. Dahan-dahan siyang lumapit at inayos ang kumot nito. "Anak," bulong niya sa hangin, "mag-ingat ka palagi. Ang pinakadelikadong kalaban ay yung dating kakampi." Sa pagtalikod niya, sa paghakbang niya palayo sa natutulog na anak, biglang nag-vibrate ang kanyang telepono sa ibabaw ng mesa. Kinuha niya ito, isang numero na hindi nakarehistro. Sa hindi malamang dahilan, bumilis ang tibok ng kanyang puso. Alam niya kung sino ito bago pa man niya sagutin. Tila ba ang tawag na ito ay isang paalala na hindi mo matatakasan ang kahapon. Pinindot niya ang answer button at itinapat sa tainga. Hindi nagsasalita. Isang sandali ng katahimikan. At pagkatapos, isang boses na pamilyar, ngunit ngayon ay puno na ng lason at panguuyam. Isang boses na hindi na niya narinig ng maraming taon. "Dante, kamusta?" Narinig ko. Nagkakagulo daw sa teritoryo ko. Kapag ang isang ahas ay naapakan, asahan mong ito'y tutuklaw pabalik. Ang pagtindig para sa tama ay may katumbas na panganib, lalo na kung ang iyong binabangga ay isang aninong matagal nang naghahari sa dilim. Ang babala ay ipinadala na. Ito ang Kabanata Part 4, ang unang babala. Hindi na muling nakatulog si Ning ng gabing iyon. Mula sa bahagyang nakabukas na pinto ng kanyang silid, narinig niya ang lahat. Narinig niya ang pagbabago sa boses ng kanyang ama habang kausap nito ang misteryosong tao sa telepono. Mula sa pagiging isang nag-aalalang ama, ang boses ni Dante ay naging malamig at matigas, parang bakal na binabaga. Hindi niya narinig ang sinasabi sa kabilang linya, ngunit narinig niya ang mga sagot ng kanyang itay. "Wala kang karapatang banggitin ang pangalan ko, Alejandro." Isang pangalan, Alejandro. Binigkas ito ng kanyang ama na tila ba pangalan ng isang demonyo. Subukan mo pagpapatuloy ni Dante. Ang bawat salita ay may bigat. Subukan mong galawin ang anak ko at sisiguraduhin kong ang lahat ng tinatago mo ay lilitaw sa liwanag. Pagkatapos noon, ibinaba ng kanyang ama ang telepono ng may puwersa. Isang nakabibinging katahimikan ang sumunod. At sa katahimikang iyon, naramdaman ni Ning ang isang takot na mas malalim pa kaysa sa naramdaman niya sa kanto ng mga tala. Kinabukasan, sumabog ang internet. Ang video na kinuna ng kung sino man sa insidente ay naging viral. Sundalong ama, ipinagtanggol ang anak laban sa Cotton Cup. Iyon ang headline sa karamihan ng mga social media posts. Naging bayani sa isang iglap ang kanyang itay Dante, naging simbolo ng paglaban sa pang-aabuso si Ning. "Ning, trending ka," sabi ng kaibigan niya sa text, may kasamang link. Habang pinapanood ni Ning ang video, halo-halong emosyon ang kanyang naramdaman. Ang paghanga sa katapangan ng kanyang ama. At kasabay nito, ang muling pagbabalik ng kahihiyan habang pinapanood niya ang sarili niyang umiiyak at walang magawa sa harap ng kamera. At higit sa lahat, takot. Dahil kung sikat na ang video, siguradong napanood na rin ito ni Alejandro. "Okay ka lang, Ning?" tanong ng kanyang ama. Nang hapong iyon, napansin ang kanyang pagkatulala. Pansamantala nitong tinapalan ang mga butas sa scooter para magamit niya papunta sa eskwela. "Opo, itay. Medyo nabigla lang po sa dami ng notifications." Pilit siyang ngumiti. Pero alam ni Dante na hindi lang iyon. Nakikita niya ang takot sa likod ng mga mata ng kanyang anak. Ang takot na siya mismo ang nagtanim doon nang sagutin niya ang tawag kagabi. Paglabas ni Ning mula sa kanyang huling klase, pakiramdam niya ay nakatingin ang lahat sa kanya. May mga bumabati, nagsasabing, "Saludo kami sa iyo." Ngunit may mga bumubulong din, tila ba siya ang may kasalanan sa lahat. Gusto na lang niyang umuwi.
Naglakad siya papunta sa parking lot ng eskwelahan. Mula sa malayo natanaw na niya ang kanyang scooter, ngunit may mali. Kakaiba ang ayos nito. Habang papalapit siya, bumilis ang tibok ng kanyang puso. At nang tuluyan na siyang makalapit, napahawak siya sa kanyang bibig para pigilan ang isang sigaw. Ang dalawang gulong ng scooter niya, flat. Hindi basta na flat. Kitang-kita ang malalalim na hiwa sa bawat isa. Tila sinaksak ng paulit-ulit ng isang kutsilyo. At sa ibabaw ng upuan, may isang piraso ng papel na nakatupi. Pinatungan ng isang maliit na bato para hindi liparin ng hangin. Nanginginig ang mga kamay na kinuha niya ito. Binuksan. 5 salita. Nakasulat sa malalaking pulang letra. Parang dugo. Manahimik ka kung gusto mong mabuhay. Binitawan niya ang papel na para siyang napaso. Ang hangin ay biglang naging napakabigat. Hirap siyang huminga. Hindi na ito isang checkpoint. Hindi na ito isang video. Ito ay isang mensahe. Isang babala. Isang pangakong kaya siyang saktan. Kahit saan, kahit kailan. Tumakbo siya. Tumakbo siya ng walang lingon-likod. Iniwan niya ang scooter, ang eskwelahan, ang lahat. Ang tanging nasa isip niya ay ang makauwi sa kanyang ama. Pagdating niya sa bahay, humahagulgol. Ikinuwento niya ang lahat kay Dante. Ang kaninang pag-aalala sa mukha ng kanyang ama ay napalitan ng isang galit na hindi pa niya nakikita kailanman. Isang galit na malamig, tahimik, ngunit mas nakakatakot kaysa sa anumang sigaw. Habang tinitingnan ni Dante ang papel na may banta, may kumatok sa kanilang pinto. Nagkatinginan sila ni Ning. Sino ang pupunta sa kanila sa ganitong oras? Dahan-dahang lumapit si Dante sa pinto, handa sa kahit ano. Pagbukas niya, isang binatang lalaki ang nakatayo roon, may dalang kamera at ID na nakasabit sa leeg. Ito ang lalaking nakita ni Ning na kumukuha ng video sa kanto ng mga tala. "Magandang gabi po," sabi ng lalaki. Tila kinakabahan ngunit determinado. "Ako po si Marco Cruz, isang independent journalist." Tiningnan siya ni Dante mula ulo hanggang paa. Ang mga mata ay puno ng pagdududa. "Anong kailangan mo?" Hindi natinag si Marco sa malamig na pagtanggap. Itinuon niya ang kanyang tingin sa piraso ng papel na hawak pa rin ni Dante. At pagkatapos ay kay Ning na umiiyak sa likod ng kanyang ama. "Master Sergeant," sabi ni Marco. Ang boses niya ay seryoso at direkta. "Alam kong natatakot kayo, pero nandito ako dahil naniniwala akong hindi lang po ito simpleng pangingikil." Huminga siya ng malalim, tila nag-iipon ng lakas ng loob. "May mas malaki po akong iniimbestigahan. Isang network ng korupsyon na sangkot ang ilang matataas na opisyal ng pulisya sa lungsod ng Hiraya. Ang nangyari kay Miss Diwata, naniniwala akong isa lang siyang hibla sa isang napakalaking sapot." Tinitigan niya si Dante ng diretso sa mata. Ang mga salita niya ay puno ng bigat at katapatan. "Kailangan ko ang tulong ninyo. Sa bawat peklat may kwento. Sa bawat katahimikan may lihim na itinatago. Dumating na ang sandali para buksan ang isang baul na matagal nang isinara. Isang baul na naglalaman ng pait at pagkakanulo. Pakinggan natin ang Kabanata 4, ang lihim sa loob ng relo. Tinitigan ni Dante magtanggol ang binatang mamamahayag sa kanyang harapan. Nakita niya sa mga mata ni Marco Cruz ang isang bagay na pamilyar. Ang apoy ng isang taong may ipinaglalaban. Isang apoy na minsang nag-alab din sa puso niya noong siya'y bata pa. Ngunit ang apoy na yon ay kayang pumatay. Sumulyap siya kay Ning na nakatayo sa likuran niya. Basang-basa pa rin ang pisngi sa luha. Ngunit ngayon ay may bakas ng pag-asa sa kanyang mga mata dahil sa sinabi ni Marco. Wala na siyang pagpipilian. Ang pagprotekta sa anak niya ay hindi na nangangahulugang pagtatago sa kanya mula sa katotohanan. Ngayon, ang pagprotekta sa kanya ay nangangahulugang pag-aarmas
sa kanya nito. "Pumasok ka!" sabi ni Dante kay Marco. Ang boses niya ay mababa at pagod. Pinaupo niya ang dalawa sa kanilang maliit na sala. Siya naman ay nanatiling nakatayo, naglalakad-lakad na parang isang leon sa loob ng kulungan. Ang bahay na dati kanlungan nila ay biglang naging isang silid ng interogasyon, isang entablado para sa isang dramang matagal nang dapat na isinara. Bago tayo magpatuloy, simula ni Dante, huminto siya sa harap ni Ning. "Kailangan mo munang malaman ang buong kwento, anak. Kailangan mong maintindihan kung bakit hindi ito isang simpleng away-kalye lang." Hinubad niya ang relong laging nasa kanyang pulso. Ang lumang military watch na yon. Inilagay niya ito sa palad ni Ning. "Tingnan mo sa likod," utos niya. Sinunod ito ni Ning. Kinapa ng kanyang mga daliri ang gasgas na metal. May nakaukit po. D at A. Tumango si Dante. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. "Damian at Alejandro," sabi niya. "Ako?" "At si Colonel Alejandro Delubio." Sa unang pagkakataon, narinig ni Ning ang buong pangalan ng kaaway. "Hindi kami magkaaway noon." Pagpapatuloy ni Dante, ang tingin niya ay lumayo, tumagos sa pader. Bumabalik sa isang panahong halos 20 taon na ang nakalipas. "Magkapatid kami. Hindi sa dugo, pero sa pangarap. Sabay kaming pumasok sa akademya. Sabay na nangako na maglilingkod sa bayan ng may karangalan." Sa isip ni Dante, nakikita niya ang kanilang mga sarili. 2 binatang kadete na naghahati sa isang lata ng sardinas sa ilalim ng puno ng mangga. Pinag-uusapan ang kinabukasan. Si Alejandro, laging bibo, ambisyoso, at mahusay makisama. At siya, ang tahimik, ang tagamasid, ang laging nakasandal sa prinsipyo. "Siya ang pinakamagaling na kaibigan ko," sabi ni Dante. Ang boses ay bahagyang nanginig. Hanggang sa isang gabi, sa isang misyon sa Zamboanga, ang imahe ng puno ng mangga ay biglang naglaho, napalitan ng isang madilim at maputik na gubat. Umuulan. Ang mga putok ng baril ay mas malakas pa sa kulog. "Naambush kami," kwento niya. Ang bawat salita ay tila isang balang muling tumatama sa kanya. "Naiwan kami sa gitna ng putukan. Ang utos ay hold the line." Pero iba ang ginawa ni Alejandro. Inutusan niya ang mga natitirang tauhan na umatras. Sabi niya, utos daw galing sa taas. Iniwan niya ako. "Hindi, tay," bulong ni Ning, hindi makapaniwala. "Nakaligtas ako," sabi ni Dante. Pero nang makabalik ako sa kampo, ibang kwento na ang umikot. Ako raw ang nagkamali. Ako raw ang nag-abandona sa pwesto. Si Alejandro Delubio. Siya ang naging bayani. Siya ang pinarangalan para sa matapang na desisyon na iligtas ang mga tauhan. Isang kasinungalingan na naging hagdanan niya paakyat sa pwesto. Bumalik siya sa kasalukuyan. Ang sakit sa kanyang mga mata ay malinaw na nakikita ni Ning. Ang sakit ng isang pagkakanulong hindi lang sumira sa isang misyon, kundi sumira sa kanyang tiwala sa tao. Mula noon, ginamit niya ang kanyang kapangyarihan para magpayaman at bumuo ng sarili niyang imperyo sa loob ng organisasyon. Ang mga pulis na tulad ni Lagim, sila ang mga aso niya sa kalsada, mga taga-kolekta, mga taga-panakot. Tumingin siya kay Ning. "Kaya kanya pinuntirya, anak. Dahil ang apelyido mo ay magtanggol. Dahil ako ang nag-iisang taong nakakaalam ng tunay niyang pagkatao. At natatakot siyang baka isang araw magsalita ako." Isang mahabang katahimikan ang bumalot sa silid. Si Marco ay nakikinig lang, tila pinoproseso ang bigat ng revelasyon. Ngunit si Ning, matapos marinig ang lahat, ay hindi natakot. Ang pag-iyak niya kanina ay nawala na. Ang nakikita ngayon sa kanyang mukha ay isang bagong uri ng determinasyon. Dahan-dahan, isinara niya ang kanyang palad. Mahigpit na hinawakan ang relong simbolo ng pagkakaibigan
at pagkakanulo. Lumapit siya sa kanyang ama. Hinawakan niya ang kamay nitong nakakuyom sa galit at dahan-dahan niya itong binuksan para ipatong ang sarili niyang kamay dito. Isang kilos ng pagdamay, isang kilos ng pakikiisa. Tumingin siya sa mga mata ng kanyang iitay at sa isang boses na matatag at hindi na nanginginig. Sinabi niya ang mga salitang magpapabago sa lahat. Kung ganoon, itay, hindi lang ito laban para sa akin, laban din ito para sa karangalan mo. Kapag ang katotohanan ay nabunyag na, dalawa lang ang maaaring mangyari. Ang pagsuko o ang paglaban. Para sa mag-amang magtanggol at sa kanilang bagong kakampi, iisa lang ang daan na kanilang tatahakin. Ang daan ng pakikipaglaban. Ngunit para mahuli ang isang buwitre, kailangan mong mag-isip tulad nito. Ito ang kabanataan, ang bitag. Ang maliit na mesa sa kusina, na dati lugar ng masayang hapunan, ay naging sentro ng kanilang war room. Si Dante, si Ning, at si Marco ay nakapalibot dito. Sa gitna ng mesa ay isang tasa ng kapeng lumalamig na, isang notebook na puno ng mga diagram, at ang 3 taong may iisang layunin. Ang pabagsakin si Colonel Alejandro Delubio. Hindi natin siya pwedeng basta na lang isumbong, sabi ni Marco habang ginuguhit ang isang network chart sa kanyang notebook. Si Delubio ang nasa taas. Kontrolado niya ang maraming opisyal sa ilalim niya. Anumang reklamo laban sa kanya ay dadaan din sa mga tao niya. Mamamatay lang ang kaso bago pa man magsimula. Kung ganoon, kailangan natin ng ebidensya, sabi ni Dante. Isang ebidensya na hindi nila pwedeng itanggi. Isang ebidensya na direkta at malakas, na mapipilitan ng media at ang matataas na opisyal na umaksyon. Tumingin silang lahat sa isa't isa. At sa mga matang iyon, isang ideya ang nabuo. Isang ideya na mapanganib, delikado at nakasalalay sa isang tao. Kailangan nating bumalik sa pinagmulan, sabi ni Ning. Ang boses niya ay mahinahon ngunit puno ng determinasyon. Si Patrolman Lagim, siya ang pinakamahinang kawing sa kanilang kadena. Tama si Ning, sang-ayon ni Marco. Kung mapapagsalita natin si Lagim, kung makukunan natin siya ng pag-amin na si Delubio ang nasa likod ng lahat. Bitag, dugtong ni Dante. Naiintindihan na ang takbo ng usapan. Ngunit kasabay ng pag-unawang iyon ay ang paglamig ng kanyang sikmura. Dahil alam niya kung sino ang kailangang maging pain para sa bitag na yon. Ako po ang gagawa, mabilis na sabi ni Ning bago pa man makatanggi ang kanyang ama. Ako ang pinuntirya niya. Ako ang may dahilan para kausapin siya ulit. Hindi, masyadong delikado, Ning. Mariing pagtutol ni Dante. Ang pagiging ama ay nanaig sa pagiging sundalo. Itay, pakinggan niyo po ako. Pakiusap ni Ning, hinawakan niya ang kamay ng ama. Ito na lang po ang paraan. Mas delikado kung wala tayong gagawin. Hahayaan na lang ba natin silang manalo? Na manatili tayong takot habang buhay? Tumingin siya kay Marco pagkatapos ay sa kanyang ama. Magpapanggap ako na susuko na. Sasabihin kong natakot ako at babayaran ko na lang siya buwan-buwan para sa proteksyon. Pero ang usapan namin, ire-record ko ang lahat. Nakita ni Dante sa mga mata ng kanyang anak ang sarili niya noong kabataan niya. Ang determinasyon, ang tapang, at nasaktan siyang isipin na kailangan itong maranasan ni Ning nang dahil sa mga kasalanan ng nakaraan niya. Sa huli, kahit labag sa kanyang kalooban, tumango siya. Sige, pero may kondisyon. Hindi ka pwedeng mag-isa. Babantayan kita mula sa malayo. At si Marco, ikaw ang bahala sa technicals. Tiyakin mong malinaw ang recording at may backup ka. Ang sumunod na oras ay ginugol nila sa pagpaplano. Binigyan ni Marco si Ning ng isang maliit na recording device na parang butones lang sa kanyang damit. Tinuruan siya kung paano ito i-activate at i-deactivate nang hindi ka hina-hinala. Si Dante naman
ay nagbigay ng ibang klaseng pagsasanay. Kapag nakipag-usap ka sa kanya, huwag kang magpakita ng takot, pero huwag ka ring magpakita ng tapang. Bilin niya habang nakaupo sila sa sala. Ipakita mong ikaw ay isang biktima na sumusuko na. Manatili kang kalmado at tandaan mo ito. Kinuha niya ang kamay ni Ning at itinuro ang isang mabilis na paraan para makawala sa pagkakahawak. Para lang ito sa emergency. Ang pinakamahalaga, huwag kang magpapanik. Sa bawat bili ng kanyang ama, mas lalong tumitibay ang loob ni Ning. Hindi na siya ang batang umiiyak sa kanto ng mga tala. Isa na siyang sundalo sa sarili niyang paraan na papasok sa isang laban. Dumating ang sandali. Hawak ang telepono, huminga ng malalim si Ning. Sa tabi niya, nakikinig si Dante at Marco. Ni-dial niya ang numerong nakuha ni Marco mula sa police records. Nag-ring ito ng 3 beses bago may sumagot. Ang magaspang na boses ni Patrolman Lagim. "Sino to?" Si Luningning Diwata po ito," sabi ni Ning. Sinadyang manginig ng bahagya ang kanyang boses. Isang sandali ng katahimikan na sinundan ng isang mayabang na tawa. "O napatawag ka, Ineng? Akala ko ba matapang ka? Nagbago na ba isip mo?" "Opo," sagot ni Ning. "Ayoko na po ng gulo. Magbabayad na lang po ako. Sabihin niyo lang po kung saan at kailan." Narinig nila ang pagngisi ni Lagim sa kabilang linya. "Magaling. Mabuti nang nagkakaintindihan tayo. Bukas ng gabi, 8:00, sa abandonadong bodega sa may pier, at siguraduhin mo." Biglang naging seryoso ang boses nito, puno ng pagbabanta. "Pumunta kang mag-isa. Isang maling galaw, hindi mo na makikita ang tatay mong sundalo. May mga pintuan na sa sandaling iyong pasukin, alam mong wala nang balikan. Mga lugar kung saan ang hangin ay mas mabigat at ang bawat anino ay may sariling buhay. Ngayong gabi, papasok si Luningning sa lungga ng kalaban. Dala ang isang maliit na pag-asa at isang tapang na hihigitan ang kanyang takot. Ito ang kabanata Sid sa bibig ng leon. Ang bodega sa pier ay amoy kalawang at maalat na hangin ng dagat. Pagpasok ni Ning sa loob, ang tanging liwanag ay nanggagaling sa mga siwang ng yero sa pader na lumilikha ng mga guhit na liwanag sa sahig na puno ng alikabok. Bawat patak ng tubig mula sa butas na bubong ay parang yabag ng panganib na papalapit. "Kumapit ka, Ning. Huwag kang bibitaw." Paulit-ulit niyang sinasabi sa kanyang isip. Para kay Itay. Para sa karangalan niya. Sa di kalayuan, sa labas ng bodega, sa loob ng isang madilim na van, nakatutok ang mga mata ni Dante sa isang maliit na monitor na konektado sa isang high-powered na binocular. Sa tabi niya, si Marco ay may suot na headphones na nakikinig sa signal mula sa recording device na suot ni Ning. Bawat paghinga ng dalaga ay naririnig niya. Bawat tibok ng puso nito ay tila tibok na rin ng puso nilang dalawa. Lumipas ang 5 minuto. 10 minuto. Nagsimula ng pagpawisan si Ning. Paano kung hindi ito dumating? Paano kung isa lang itong masamang biro? At bigla, isang anino ang humarang sa entrada. Hindi ito nag-iisa. Si Patrolman Lagim, wala nang suot na uniforme, ay pumasok kasama ang 2 pang lalaking masama ang itsura. Mga tipikal na basaguleros sa kanto. "Naghihintay ka pala talaga," sabi ni Lagim. Ang nangisi niya ay mas nakakatakot pa sa dilim ng bodega. Pinilit ni Ning na maging kalmado. Inabot niya ang isang sobreng naglalaman ng pekeng pera. "Ito na po. Sana matapos na to." Kinuha ni Lagim ang sobre, binuksan at tumawa ng malakas nang makita ang laman. "Ayan, ganyan nga. Dapat noon mo pa ginawa yan. E di sana buo pa yung scooter mo." Habang nagsasalita si Lagim, siniguro ni Ning na nakaharap siya dito, na ang butones sa kanyang dibdib ay direktang nakatutok sa pulis. "Akala mo siguro matatakot mo ako sa tatay mong sundalo?" Pagyayabang ni Lagim, ipinapamukha kay Ning kung gaano ito kawalang puder. "Wala yon.
Dito sa Hiraya, isa lang ang batas. Ang batas ng pera. At ang pera, dumadaloy lahat yan paitaas. Papaitaas? Kanino po? Tanong ni Ning. Sinubukang gawing natural ang kanyang kuryosidad. Lumapad ang ngiti ni Lagim, lasing sa sarili niyang kapangyarihan. Ito na ang hinihintay ni na Marco. Sa boss namin, syempre. Sabi niya, halos pabulong na. Kahit anong gawin niyo, balwarte ito ni Colonel Delubio. Kaya kung ako sa'yo, Ineng, manahimik ka na lang at magbayad buwan-buwan kung ayaw mong isang araw. Lumutang ka na lang sa dagat na yan. Nakuha na nila. Ang pangalan, ang pag-amin, ang banta. Sige po, aalis na po ako, sabi ni Ning. Dahan-dahang tumalikod, sinusubukang pigilan ang panginginig ng kanyang mga tuhod. Nakahakbang na siya ng 2 beses nang biglang isang kamay ang humablot sa kanyang balikat. Isa sa mga kasama ni Lagim. Teka boss, sabi ng lalaki. Ang mga matay nakatitig sa dibdib ni Ning. Parang may kakaiba sa butones niya, kumikinang. Nanigas si Ning sa kanyang kinatatayuan. Bago pa siya makapalag, hinablot ng lalaki ang kwelyo ng kanyang damit. Isang maliit na kislap mula sa recording device ang tumama sa nag-iisang guhit ng liwanag sa loob ng bodega. Nagbago ang lahat sa isang iglap. Ang pagyayabang sa mukha ni Lagim ay napalitan ng purong sindak at galit. Traidor kang bata ka, sigaw niya. Sa isang mabilis na kilos, bumunot siya ng baril mula sa kanyang likuran. Hindi na nakasigaw si Ning. Ang tanging naramdaman niya ay ang pagkawala ng lahat ng lakas sa kanyang katawan at ang isang malamig na metal na dumikit sa kanyang sentido. Ang baril ni Lagim. May mga sandali kung kailan ang plano ay nababasura, kung kailan ang diplomasya ay nauubos. Ang natitira na lang ay ang 2 pagpipilian na nakasulat sa dugo. Hustisya o paghihiganti? Para kay Damian magtanggol, iisa lang ang mahalaga, ang kaligtasan ng kanyang anak. Ito ang kabanata at hustisya o dugo. Sa loob ng van, bumagsak ang headphones mula sa ulo ni Marco. Ang huling narinig niya ay ang sigaw ni Lagim at ang pagpiyok sa boses ni Ning. Ngunit si Dante, hindi niya kailangang marinig. Nakita niya ang lahat mula sa monitor. Nakita niya ang pagbunot ng baril. Nakita niya itong itinutok sa ulo ng kanyang kaisa-isang anak. Sa isang iglap, nawala ang Master Sergeant. Nawala ang sundalong sanay sa paghihintay at pagsunod sa utos. Ang lumabas ay isang ama. Isang ama na nakakitang ang kanyang mundo ay nasa bingit ng kamatayan. Tawagan mo sila. Ngayon na. Sigaw ni Dante kay Marco. Ang boses niya ay parang kulog. Hindi na niya hinintay ang sagot. Ang pinto ng van ay bumukas nang may nakakabihinging lakas. Sumabog palabas si Dante magtanggol mula sa dilim na parang isang torpedong pinakawalan. Ang distansyang 50 metro mula sa van hanggang sa bodega ay tinakbo niya sa loob lang ng ilang segundo. Sa loob ng bodega, akala ni Lagim ay hawak na niya ang sitwasyon. Isang maling galaw, patay tong anak mo, sundalo. Sigaw niya, ginagamit si Ning bilang panangga. Ngunit hindi na nakikipag-usap si Dante. Ang unang pumasok ay ang anino niya, na sinundan ng isang puwersang hindi mapipigilan. Ang unang kasamahan ni Lagim ay sumugod, armado ng isang tubo. Hindi ito nakalapit. Isang siko sa lalamunan mula kay Dante ang nagpatigil sa kanyang paghinga, na sinundan ng isang tadyak sa tuhod na nagpaluhod dito sa sakit. Ang pangalawa ay sumubok sumuntok. Sinalubong ito ni Dante, hinablot ang braso, at sa isang mabilis na pag-ikot, narinig ang isang malutong na lagutok. Bumagsak ang lalaki sa sahig na parang isang sako ng bigas, sumisigaw sa sakit. Lahat ng ito ay nangyari sa loob ng wala pang 5 segundo. Ngayon, silang 2 na lang ni Lagim ang nakatayo. Si Dante at ang pulis na hawak-hawak ang kanyang anak. Huminto si Dante, 3 hakbang ang layo. Ang kanyang dibdib ay mabilis na umaakyat baba. Hindi dahil sa pagod,
kundi dahil sa nag-uumapaw na galit. Ngunit ang kanyang ang mga mata niya ay naging kasing lamig ng yelo. "Bitawan mo ang anak ko," sabi niya. Ang boses ay kalmado sa isang paraang nakakakilabot. "Huwag kang lalapit." Sigaw ni Lagim. Ang pawis ay tumatagaktak sa kanyang mukha. Nanginginig ang kamay niyang may hawak na baril. "Papatayin ko siya. Papatayin ko talaga siya." "Nakikipag-usap ka sa isang patay na tao, Patrolman Lagim," sagot ni Dante. "Sa sandaling itinutok mo ang baril na yan sa anak ko, pinirmahan mo na ang iyong sentensya. Ang tanong na lang ngayon, gusto mo bang may makalibing pa sa'yo?" Iyon ang sandali kung kailan natanto ni Lagim ang kanyang pagkakamali. Hindi sundalo ang kaharap niya, hindi pulis, isang predator. At siya, kasama ang kanyang baril, ang siyang biktima. Ang pag-aatubili sa mga mata ni Lagim, isang segundo lang, iyon lang ang kailangan ni Dante. Sumugod siya. Itinaas ni Lagim ang baril, ipuputok na sana. Ngunit bago pa man niya makalabos ang gatilyo, isang malakas na tunog ang umalingaw-ngaw sa buong pier. Ang tunog ng mga sirena ng pulis. Dumarami, dumarating. Mula sa lahat ng direksyon, nalingat si Lagim. Ang atensyon niya ay napunta sa mga umiikot na ilaw na ngayon ay tumatama sa loob ng bodega. Sinamantala ni Dante ang pagkakataon. Sa isang kilos, inabot niya ang braso ni Lagim na may hawak na baril. Itinulak ito pa itaas. Kasabay nito, hinila niya si Ning palayo sa panganib. Isang putok ang umalingaw-ngaw sa loob ng bodega. Ligtas. Ang bala ay tumama sa bubong. Hawak na ni Dante si Ning. Ligtas na ang kanyang anak. Ngayon, oras na para sa hustisya o sa dugo. Itinulak niya si Ning sa likuran niya. Haharapin na sana niyang muli si Lagim. Handa nang tapusin ang lahat. Ngunit isang boses ang pumigil sa kanya. Isang boses mula sa entrada ng bodega. Isang boses na mas malamig pa sa gabi. "Bitawan mo siya, Lagim." Napatigil ang lahat. Nakatayo sa bukana ng bodega, nababalutan ng anino, ngunit malinaw na nakikita dahil sa mga ilaw ng patrol car ay isang lalaking matangkad, nakabarong, at may tindig ng isang taong sanay mag-utos. Hindi siya lumingon kay Dante. Ang mga mata niya ay nakatutok kay Lagim, puno ng pagkadismaya. "Ano itong kaguluhan na ginawa mo?" tanong din niya. Dahan-dahan siyang humakbang papasok sa liwanag. Si Colonel Alejandro Delubio. Dumating hindi para tulungan ang kanyang tauhan, kundi para maglinis ng sarili niyang kalat. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang sariling baril. Pero hindi malinaw kung kanino ito nakatutok. Kay Dante ba o kay Lagim na ngayon ay isa ng pabigat sa kanyang operasyon. Sa isang dula ng pagkakanulo, laging dumarating ang huling yugto. Ang sandali kung kailan ang lahat ng maskara ay huhubarin. Kung kailan ang dalawang pangunahing tauhan ay maghaharap sa gitna ng entablado, dala ang bigat ng kanilang nakaraan. Ito ang Kabanata 96, ang huling paghaharap. Para kay Ning, ang pagdating ni Colonel Delubio ay parang panunood sa isang ahas na dahan-dahang lumalapit sa sarili nitong bitag. Ang takot niya ay napalitan ng isang kakaibang pagkamangha sa kasamaang nakikita niya. Ito ang puno. Ang ugat ng lahat ng kanilang paghihirap. Nakatayo sa likod ng kanyang ama. Nararamdaman niya ang pagtigas ng mga kalamnan nito. Hindi ito paghahanda para sa isang pisikal na laban, kundi paghahanda ng isang kaluluwang matagal nang nasugatan. "Colonel," sabi ni Dante. Ang pangalan ay dumulas sa kanyang mga labi na parang lason. Ngumiti si Delubio, isang ngangiting hindi umabot sa kanyang mga mata. "Master Sergeant, laging may dalang gulo kahit saan magpunta. Katulad pa rin ng dati." Hindi niya pinansin si Ning. Para sa kanya, isa lang itong bata na napasama sa laro ng mga matatanda. Ang atensyon niya ay nakay Lagim na ngayon ay namumutla. Hindi alam kung kanino mas matatakot, sa sundalong nasa harap niya o sa hepeng nasa likod. "Sinabi ko sa iyo, Lagim,
na huwag kang gagawa ng ingay, sabi ni Delubyo. Ang boses niya ay kalmado, ngunit puno ng pagbabanta. Pero ano itong ginawa mo? Ipinain mo ang sarili mo at ngayon, ipapain mo rin ako. Hindi po, sir, sabi ni Lagim. Siya po ang nag-umpisa. Itong magtanggol na to. Manahimik ka, sigaw ni Delubyo. At sa unang pagkakataon, nakita nila ang galit sa ilalim ng kalmadong maskara. Ang kahinaan mo ay ang kahinaan ko. Dahan-dahan niyang inilipat ang dulo ng kanyang baril. Itinutok ito ng diretso kay Lagim. Napasinghap si Ning. Wag po, sir. Pakiusap. Pagmamakaawa ni Lagim. Nakakahiya ka, sabi ni Delubyo. Tila nandidiri. At doon, nagsalita si Dante. Ganyan ka pa rin, Alex. Laging naghuhugas ng kamay. Laging iniiwan ng mga tauhan kapag hindi na kailangan. Katulad ng ginawa mo sa akin sa Zamboanga. Doon na nagbago ang lahat. Ang atensyon ni Delubyo ay tuluyan nang napunta kay Dante. Ang ngiti niya ay naglaho. Ang natira ay purong puot. Zamboanga? Ulit niya. Tumatawa ng mapakla. Huwag mong isisisi sa akin ang katangahan mo, Dante. Sumunod lang ako sa agos. Ganoon ang laro. Ang matira, ang matibay. At ikaw at ang iyong karangalan. Hanggang Master Sergeant ka lang. Samantalang ako. Iginala niya ang kanyang kamay. Ako ang batas dito. Hindi ka batas. Sagot ni Dante. Ang boses niya ay matatag. Isa kang sakit. Isang cancer na sumisira sa uniformeng dapat sana ay pinaglilingkuran na natin. Humakbang si Delubyo. Ngayon ay nakatutok na ang baril kay Dante. Ang mga pulis sa labas ay hindi gumagalaw. Naghihintay ng utos mula sa pinakamataas na opisyal sa lugar, si Delubyo mismo. Alam mo kung anong nakakatawa, Dante? Sabi ni Delubyo. Papalapit ng papalapit. Lagi mong iniisip na mas magaling ka sa akin dahil may prinsipyo ka. Pero ang prinsipyo, hindi nakakain. Ang prinsipyo, hindi nakakapagbigay ng kapangyarihan. Huminto siya. Ilang hakbang na lang ang layo mula sa kanila. Ang liwanag mula sa mga sirena ay naglalaro sa kanyang mukha. Nagpapakita ng isang demonyong matagal nang nagtatago sa anyo ng tao. Ang karangalan mo laban sa kapangyarihan ko. Tingnan natin kung sino ang mananalo ngayong gabi. Hindi mo na kailangang malaman, sagot ni Dante. Dahil tapos ka na. Ngumisi si Delubyo. Itinaas niya ang kanyang baril. Itinutok sa pagitan ng mga mata ni Dante. Mula sa kanyang gilid ng mata, nakikita niya si Ning na nanginginig sa takot. Tapos na ang laro, Damian. At kinalabit niya ang gatilyo. Isang nakabibinging putok ang umalingaw-ngaw sa loob ng bodega. Sabi nila, ang pinakamadilim na sandali ay bago pa lamang mag-umaga. Sa bingit ng pagkatalo, doon masusukat ang tunay na tagumpay, hindi ng lakas, kundi ng katotohanan. Ang bukang liwayway ay sumisikat na. Ito ang kabanata 10. Ang bukang liwayway, ang putok ng baril ay umalingaw-ngaw, ngunit walang sino mang bumagsak. Ipinikit ni Ning ang kanyang mga mata sa takot, ngunit nang muli niya itong imulat, ang kanyang ama ay nakatayo pa rin, matatag at hindi nasaktan. Ang putok ay nanggaling sa labas, isang warning shot. Mula sa entrada ng bodega, bumuhos papasok ang isang grupo ng mga pulis na armado. Ngunit hindi sila ang mga tauhan ni Delubyo. Ang uniforme nila ay may ibang selyo. Ito ang Internal Affairs Service, ang mismong sangay na nag-iimbestiga sa mga tiwaling pulis. Napatanga si Colonel Delubyo. Ang kanyang mukha na kanina'y puno ng pagtitiwala ay nagpakita ng isang emosyong hindi pa nakikita ni Dante sa kanya kailanman. Purong gulat at pagkatalo. Colonel Alejandro Delubyo, sigaw ng isang mataas na opisyal na nangunguna sa grupo. Ibinababa ka namin sa pwesto. Arestado ka para sa extortion, abuse of authority, at attempted murder. Ano?
Sinong nag-utos sa inyo? Hindi niyo alam kung sino ako. Sigaw ni Delubyo. Ang kanyang kapangyarihan ay naglalaho na parang usok. Ang opisyal ay lumingon sa van kung saan naroon si Marco. Mula sa bintana, nakita ni Ning ang binatang mamamahayag, hawak ang isang telepono na naka-livestream. Ang buong pag-uusap ninyo, Colonel, simula sa pag-amin mo sa krimen hanggang sa pagtatangka mong patayin, ang isang sibilyan at ang sarili mong tauhan ay napanood ng live ng buong pamunuan ng pambansang pulisya. Paliwanag ng opisyal. Salamat kay Mr. Marco Cruz. Ngayon, si Delubyo naman ang nakatingin kay Dante. Ngunit hindi na ito tingin ng isang kaaway sa isang kaaway. Ito ay tingin ng isang taong nalunod, nakatingin sa taong nanatiling nakatayo sa tuyong lupa. Puno ng puot, puno ng hindi matanggap na pagkatalo. Nilapitan ng dalawang pulis si Delubyo at pinusasan ang kanyang mga kamay sa likod. Habang dinadala siya palayo, dumaan siya sa harap ni Dante. Hindi pa tayo tapos, Damian. Bulong niya ang huling hininga ng kanyang kamandag. Tapos na, Alex, sagot ni Dante. Hindi galit, kundi may halong awa. Matagal ka nang tapos. Isinakay si Delubyo sa patrol car. Sumunod sila game na pinusasan din, umiiyak na parang bata. Ang kanyang mundo ay gumuho na rin nang mawala na ang mga sasakyan ng pulis at ang tanging natira na lang ay ang liwanag ng umaga na unti-unting sumisilip sa pier. Doon lang naramdaman ni Dante ang panginginig ng kanyang mga tuhod. Naramdaman niya ang pagod, ang takot na kanina pa niya itinatago. At naramdaman niya ang isang yakap, si Ning. Niyakap niya ang kanyang ama nang napakahigpit. Ibinuhos ang lahat ng takot, lahat ng pasasalamat sa yakap na yon. Tapos na, Tay. Bulong niya. Tapos na po. Niyakap ni Dante pabalik ang kanyang anak. Inamoy niya ang buhok nito, ang pamilyar na amoy na nagpapaalala sa kanya kung bakit siya lumalaban. Ligtas ka na, anak. Ligtas na tayo. Lumapit sa kanila si Marco. Ang ngiti sa kanyang muka ay abot-tenga. Nagawa natin. Isang mataas na opisyal ng pulisya ang lumapit kay Dante. Inilahad nito ang kanyang kamay. Master Sergeant Magtanggol, sabi ng opisyal ng may buong paggalang. Ang utang na loob ng buong kapulisan ay hindi mababayaran. Tiningnan ni Dante ang kamay ng opisyal. Pagkatapos ay tumingin siya kay Ning na nakangiti na ngayon sa gitna ng kanyang mga luha. Hindi na niya kailangan ng parangal. Ang tanging gantimpala na mahalaga sa kanya ay nakatayo mismo sa kanyang harapan. Ngunit tinanggap pa rin niya ang kamay. Salamat sa serbisyo mo, Master Sergeant. Hindi lang sa bayan, kundi sa paglilinis ng aming hanay. Ang bawat kwento ay may katapusan. Ang bawat laban ay may hantungan. At sa bawat bukang liwayway, may bagong pag-asa. Pagkatapos ng unos, ang naiwan ay ang mga aral, ang mga peklat na nagpapaalala ng katatagan at ang pag-ibig na naging pinakamatibay na sandata. Halina't samahan natin sila sa huling pagkakataon sa Kabanata 3. Ang kanto ng mga tala, reprise. Ilang linggo na ang lumipas. Ang balita tungkol sa hustisya sa pier ay kumalat sa buong bansa. Si Colonel Alejandro Delubyo at ang kanyang sindikato ay nahaharap ngayon sa batas. Si Marco Cruz ay naging isang tinitingalang mamamahayag at ang mag-amang Magtanggol. Dahan-dahang bumalik sa kanilang simpleng buhay, pero may nagbago. Isang hapon, sinundo ni Dante si Ning mula sa eskwelahan, ngunit hindi na ito ang dating tahimik na campus. Sa gitna ng quadrangle, may isang entablado, at sa ibabaw nito, nakatayo si Luningning Diwata, hindi na bilang isang biktima, kundi bilang isang leader. Hawak ang isang mikropono, nagsasalita siya sa harap ng daan-daang kapwa estudyante. Ang takot ay isang kulungan na tayo mismo ang gumagawa, sabi ni Ning. Ang kanyang boses ay malinaw at matatag. Pero ang susi para makalaya ay nasa ating mga kamay din.
Ito ang ating boses. Huwag tayong matakot magsalita. Huwag tayong matakot manindigan para sa tama. Dahil ang isang boses ay maaaring hindi marinig, pero ang sigaw ng marami ay kayang gumiba ng kahit anong pader. Mula sa di kalayuan, nakatayo si Dante sa ilalim ng isang puno ng akasya. Pinapanood ang kanyang anak. Hindi na niya nakikita ang batang babaeng umiiyak sa kanto ng mga tala. Ang nakikita niya ay isang babaeng buo ang loob, isang leader, isang bayani sa sarili niyang paraan. Isang ngiti ng pagmamalaki ang gumuhit sa kanyang mukha. Isang ngiting mas maningning pa sa lahat ng medalyang natanggap niya sa buong buhay niya. Kinagabihan, sa kanilang bakuran, magkasama nilang inaayos ang scooter ni Ning. Pinalitan nila ng bago ang mga nawasak na parte. Si Dante ang mekaniko at si Ning ang kanyang taga-abot ng gamit. Nagtatawanan sila, nagbibiruan, na parang walang nangyaring masama. Itay, sabi ni Ning habang pinupunasan ang bagong headlight. Salamat po. Para saan? Tanong ni Dante. Sa lahat, sa pagligtas niyo sa akin, sa pagturo niyo sa akin kung paano lumaban. Ngumiti si Dante. Ako dapat ang magpasalamat sa iyo, anak. Ikaw ang nagpaalala sa akin kung para saan talaga ang laban na ito. Nang matapos sila, sinubukan ni Ning ang scooter. Umikot siya sa kanilang kalsada. Ang tunog ng makina ay musika sa kanilang pandinig. Ito ay hindi na lang isang scooter. Isa na itong simbolo ng kanilang pagbangon. Bago sila pumasok sa bahay para maghapunan, nag-aya si Dante. Gusto mong dumaan sa isang lugar? Naglakad sila sa ilalim ng mga bituin na nagsisimula ng lumitaw. Hindi nagtagal, narating nila ang isang pamilyar na lugar. Ang kanto ng mga tala. Hindi na ito madilim at nakakatakot. Ang mga ilaw sa poste ay maliwanag. May mga batang naglalaro. May mga magkasintahang nag-uusap sa bangko. Bumalik na ito sa dati. Isang ordinaryong kanto sa isang ordinaryong gabi. Huminto sila at tumingala sa langit. Naaalala mo pa ba nung bata ka? Tanong ni Dante. Lagi kitang dinadala dito para manood ng mga bituin. Sabi mo noon, ang bawat bituin ay isang pangarap. Tumango si Ning. Opo, at ngayon, parang mas marami pong bituin. Ngumiti si Dante at inakbayan ng kanyang anak. Ang sundalong nag-iisa ay hindi na nag-iisa. Ang batang natatakot ay hindi na natatakot. Magkasama sila, mas matatag kaysa dati. Sa kanto ng mga tala, kung saan nagsimula ang kanilang pinakamadilim na gabi, doon din nila natagpuan ang kanilang pinakamaliwanag na umaga. Hindi dahil nawala ang dilim, kundi dahil natutunan nilang hanapin ang liwanag sa loob ng kanilang mga sarili at sa isa't isa. At dito po nagtatapos ang kwento nila, Luningning at Master Sergeant Damian Magtanggol. Isang paglalakbay na nagturo sa atin na ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa ranggo o kapangyarihan, kundi sa tibay ng puso na ipaglaban ng tama. At ang pag-ibig ng pamilya ang nagsisilbing pinakamatibay na panangga. Taos puso po akong nagpapasalamat sa inyong walang sawang pagsubaybay mula sa simula hanggang sa huli. Ano po ang aral na napulot ninyo sa kwentong ito? I-comment nyo lang po sa ibaba at sabay-sabay nating pag-usapan. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, isang pindot lang po sa like button, i-share at mag-subscribe sa ating channel para sa mas marami pang mga kwentong aantig sa inyong mga puso. Muli, ako po ang inyong lingkod, nag-iiwan ng isang paalala. Ang bawat puso ay may sariling kwento at ang bawat kwento ay may aral na naghihintay. Hanggang sa muli.